So ito na, mga kababayan. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan, mga OFW na walang sawa, no, na pagsuporta. Ayun na nga mga kababayan. Ito na, gusto ko lang pong iklaro, na gusto ko lang i-confirm, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga-suporta ni Duterte, no, dyan sa buong Pilipinas, especially yung mga bobong DDS, mga tanga-tangang DDS, yung mga utu-utong DDS, yung mga inutil na DDS, hampas lupa na DDS, yung mga pangit na lahi ng mga DDS, at mga mahihirap na DDS. Ito po, konfirmado, kinumpirma mismo ni Senador Bongo at Sara Duterte na wala na kayong magawa. Hindi na pwedeng iuwi si Duterte sa Pilipinas. Klaro po ha. Kumpirmado. Sara Duterte says PH should move on after Dad's arrest. We already lost the former president. Akala ko nga, narinig ko kanina, akala ko, lost? Namatay? Hindi pala. Hindi na pwedeng iuwi at doon na talaga habang buhay maaresto si Digong. Sabi naman ni Bongo, it's too late, the hero. Senator Bongo sinabi na too late na ang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay ex-President Duterte. So actually kanina sa hearing nga, kung pag-aresto kay Digong ay illegal ba o legal or kinidnap ba siya, sabi nga ni Bongo, it's too late. Nandun na. Hindi na pwedeng iuwi. Ito mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo at hindi actually iparinig ko lang ha. Ayan, si Sara Duterte yan, kausap niya ang ABS-CBN News. Ito po, pakinggan niyo po ha. Ma'am, I just want you to get your 2 cents, your reaction regarding the recent the Senate hearing. How do you find it? Because I think Senator Bongo earlier said it was too late, the hero. Pakinggan nyo na Well, lang. actually, oo. Tayo, yung buong bansa natin, we already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga, sinabi ko kanina, kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba, pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin as a country, as a nation, moving forward? May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador at meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget. So, ito, mga kababayan, i-continue ko lang kasi medyo mahaba-haba ito ha. Na-interview ng ABS-CBN News, si Sara nagsasalita. So, i-continue ko, ipo-forward ko ang video at dito tayo banda sa mayroong 5 minutes and 56 seconds. Correct me if I'm wrong. No, 56 seconds, ayan. So, i-play ko po at mismo kinumpirma ni Sara Duterte na hindi na maiuwi. Move on na lang daw kayo mga DDS. So, kumpirmado, sinabi ni Sara. Pakinggan nyo. Okay. Alam mo, tinanong na rin ako kanina, di ba, how I sabi ko, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do? Yun na nga. Klaro, mga kababayan. Hindi na maibabalik si PRRD sa Pilipinas. So, anong gagawin natin? Bilang Pilipino, move on. Narinig nyo naman po. Ulitin ko ha. Nothing at all. Kasi pointless naman na
mag-harbor ako ng feelings about what happened. Mm. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people Mm. from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Tama naman. Dahil hindi naman Kasalanan yan sila ng tatay mo papanagutin yan. ng pamahalaan eh. Hindi talaga. Nakita nyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, Mm. wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Mm. Pero kung Parang sinisi pa ni Sara dito yung sagot nila General Torre na wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Aba, yung tatay mo nga pumatay ng 30,000 ka extrajudicial killings at war on drugs niya. Nasa batas ba 'yon? Yeah? Nasa common sense ba 'yon? Nasa ayos ba 'yon? Oh. Sabi nga natin mga kababayan, ang buhay ay wither lang. Kung noon nasa taas kayo, ngayon nasa baba kayo. 'Di ba mga kababayan? Actually, kung ako tatanungin actually hindi naman ako parte ng war on drugs ni Digong at hindi naman ako parte ng administrasyon ni Digong noon. Gusto ko lang mareaksyonan, deserve ni Digong makulong. Siya ang nagpa-implement ng batas na yan. Siya ang isa sa author ng tukhang-tukhang na yan. Kasi umpisa pa lang nang tumakbo siyang presidente, 3 to 6 months. Ubusin ko ang droga, papatayin ko kayo. Sinabi niya yan. Hindi pa siya nanalo, tumatakbo pa lang noong 2016. So ngayon, may namatay nga. So yung mga namatay ba, dinaan ba sa due process yon? Hindi. Kahit sinong abogado ngayon na nanonood sa akin, mag-comment ka, meron ba sa saligang batas na nakasaad, kapag nakita kang nagdroga, papatayin ka diretso? Meron ba sa saligang batas, anong artikulo, anong Republic Act na nakalagay, pag nakita kang nagbenta, shoot to kill ka? Walang ganun. Pag nakita kang gumamit, shoot to kill ka? Walang ganun. Pag nakita kang kahawig mo ang nasa drug watch list, shoot to kill ka? Walang ganun. Ngayon, paki-comment. Meron ba sa saligang batas ang shoot to kill? Patungkol sa war on drugs ni Digong? Wala naman po siguro. Hindi ako abogado, nagtatanong lang. Kaya sa sinabi ni Sara, wala daw pananagutin ang gobyerno sa pagka-aresto ng tatay niya. Wala naman talaga. Sumunod lang naman sa utos talaga. Si General Torre, si General Marbil, at si Remulla. Bakit? Kung dito sa Pilipinas nilibing, kung dito sa Pilipinas kinulong si Digong, 1 linggo, 1 buwan